Eto sir, masimulan natin ang ating discussion. Maaari po ba ninyo sir ilahad sa amin ang resulta ng isinagawa po ninyong random drug testing sa mga empleyado ng LGU Naga? Huli kong balita, may 10 nagpositibo sir sa drug test. Pero ngayon parang nadagdagan na yata kung hindi ako nagkakamali, Sir Anselmo. Yes, sir. Actually, series of drug testing po, random drug testing ang ginawa. Hindi lang po yung HR, pati yung ibang offices katulad ng Public Safety Office. So nagkaroon din sila ng random sampling na for the drug testing. Pero yung effort po ng HR with our city hospital, nagkaroon po tayo ng 100 na randomly selected employees. Ginawa po ito nung actually last week pa ng May. Yung initial results po based on the urine sampling, ang on record po na nag-positive during the initial urine test is 11. So ito po, subject yan sir for confirmatory, so dinadala yan sa DOH. And as of yesterday, may lumabas na pong confirmatory result from the DOH na of the 11, medyo 9 po yung positive. Ito, Sir Anselmo, ano ba yung agarang hakbang na ginawa po ng inyong tanggapan nang makumpirma nyo na meron na tayong ganun ng bilang mga empleyadong nagpositibo? Ano yung mga tinakdang proseso sa ilalim, sir, ng civil service at ng lokal na pamahalaan, Sir Anselmo? Yes sir, actually for yung aming unang ginagawa is to trace kung meron ba talaga siyang previous records based on our HR data. Kasi yung mga ating pinarandom na nag-positive initially are medyo matagal na mga empleyado sa City Hall. So we have to check kung talagang meron na record. And as of now, bine-verify po talaga namin. Kasi meron dyan mga more than 20 years na in service. So, pero kung babasehan po natin ang civil service, as mentioned, alam ko nagkaroon si Mayor Lenny ng press con last Monday. Based on the civil service rule, bibigyan sila ng opportunity to reform. Especially kung voluntary sila surrender for the kung kailangan mag-rehab. Kasi dadaan pa po ito sa assessment kung how deep na talaga siya, kung occasional user lang o talagang chronic user na siya. Pero importante po yung free will ng empleyado to reform himself or herself para mag-commit doon sa bibigyan pa natin silang opportunity to rehab for that. So pero kailangan po natin malaman how deep sila involved sa drug using. So yung permanent po pag na-commit sila sa kung ano po magiging decision ng assessment, it's either naka-confine ba sila sa rehab or is it just a parang counseling procedure. So doon po natin malalaman based on the expert opinion ng mga mag-assess sa kanila. Okay po, iyon. Pero dito, Sir Anselmo, may due process po ba tayong susundin bago mapatawan ng anumang administrative sanction yung mga nagpositibong empleyado? Ano po ba yung hakbang natin dito, sir? Yung civil service kasi result as much as possible, yung due process niya is for the user to commit himself doon sa rehab process. Siguro pag ayaw niya mag-commit dun sa rehab process, ang next possible scenario yan is really for him na matanggal sa serbisyo. Ito po kasi mga permanent and especially mga casuals, meron silang leave na accrue every month. So, pag napasok pala sila sa rehab center, kung doon sila mapupunta, gagamitin yung kanilang existing leaves application under sick leave hanggang maubos niya, makonsume niya during the rehab process. So, once na na-consume na po yan, most likely, na siya, absent without pay na siya, leave without pay. Pero yung case po ng mga job orders and contract of service, medyo naiiba. Kasi po kasi one of the requirements for hiring is drug test results. So, since na nag-renew tayo ngayon July, part ng requirement ng isang hiring process sa job orders and contract of service are there, yung drug test results. So, once na nag-positive ka, most likely, ang scenario is hindi ka na ma-hire. So Okay, they would, yun. kung magko-commit po sila sir sa rehab, then the local government will help them. Okay, okay po. Pero dito, Sir Anselmo, yung mga nagpositibong yon sa drug test,
may pagkakataon ba sila, sir, na sumailalim sa confirmatory test o magbigay ng paliwanag Ako, bago magkaroon ng final na aksyon, Sir Anselmo? ako, sige sir, yung ano, yung number one, yung confirmatory dumating na. So out of 11, 9 yung meron positive instance sa methamphetamine. So ito po will be subjected to yung assessment kung talagang dun sila makakommit. Kasi for example, yung upon assessment, nakita na kailangan lang pala sila for counseling procedures lang, which are ginagawa lang po siya parang over the weekend. So doon lang siya. Pero ito po, once na nag-commit ka sa program na yan, yung uniform program, dapat committed yung empleyado natin. Kasi weekly subjected sila for drug testing. So yan po, yan, one of the way para matanggal ka dun sa kung nagiging na siyang habit ng isang empleyado, maalis siya doon. Kasi ito pong ano, kung i-analyze mo ba just by the numbers, yung 100 tapos meron kang 11, medyo malaki yung percentage ng using may drug using sa loob ng City Hall. Medyo alarming siya. Kaya lang medyo ang signal ngayon ni Mayor Lenny, seryoso sila dito na kung hindi ka magiging part ka ng problema, mas better siguro wala ka na sa serbisyo. Okay po, yun. Pero dito, sir, mai-clarify ko lang, yung mga nagpositibo sa random drug testing, sir, hindi naman sila, sir, makukulong, Sir Anselmo. Hindi po sir, hindi naman po. Mag-commit lang sila doon sa ano, sa rehab process na kung talaga magre-rehab sila. Well, may exemption yata, sir, pag user pusher ka, medyo iba 'yon. Kung gumagamit ka at nagbebenta ka, medyo serious yung crime na na-commit mo. Diyan po pwede ka makulong. Pero yung user, binibigyan natin ng opportunity to rehab para makabalik sa society na normal. Opo, yun. Okay po. Pero dito, sir, dahil dahil ganito nga yung bilang, medyo marami rin ito, itong mga empleyado na nagpositibo sa drug test. Hindi naman, sir, naapektuhan yung mga empleyado, yung sistema, yung operasyon ng City Hall o ng LGU Naga dahil sa nangyaring ito, Sir Anselmo. Yes po. Actually, sa totoo lang, apektado yung institution kasi a bad impression niya na meron kang result na nagpa-positive sa City Hall. It's also a reflection na medyo mahina yung human resource kasi hindi niya na ma-monitor. Kaya, since nasabi ko nga kanina, ito mga nag-positive, matagal sa serbisyo, ibig sabihin baka years way back pa talagang gumagamit na sila. Kaya ngayon po, si Mayor Lenny is really keen on ayusin yung mga pagkukulang sa loob at mapatama kahit medyo masakit sa loob natin na magbawas ng tao, magtanggal ng tao. Pero sa tingin ko as a public servant, kailangan mo itong gawin eh. Hindi po natin maayos ang City Hall kung meron tayong mga empleyado na hindi sumusunod sa tamang paraan. So ito po yung isang way na maging seryoso, ipakita natin na seryoso tayo, pero binibigyan sila ng opportunity na magbago kayo. Pag hindi ka nagbago, hindi na kayo kasali sa City Hall. Okay po, yun. And dito, sir, bukod sa posibleng administrative liability, mayroon ba tayo, sir, rehabilitation o employee assistance program na inihahanda naman ng LGU para sa mga empleyadong nangangailangan ng tulong tulad nitong mga nagpositibo sa drug test, sir? Yes sir. Actually sir, yung ating Naga City Dangerous Drugs Board, meron silang program for this. Especially yung mga counseling sessions na ginagawa and monitoring. So kailangan lang ng empleyado mag-commit for the program and then constant monitoring sa kanila. Pero yung pong based on the assessment, pag medyo serious na yung kanyang paggamit, most likely po may papadala yan sa rehab center, yung nasa San Fernando kung di ako nagkakamali. Opo. And ito, sir, maisingit ko lang na tanong, yung mga nag-positive, sir, sa drug test, hindi naman sila, sir, mawawala ng trabaho. Hindi naman sila, sir, mapafired sa trabaho nila, Sir Anselmo. Yun sir, kung meron pa siyang available leave and mai-ano siya sa, for example, dadalhin siya sa rehab center, ang gagamitin niya yung available leave niya. So once na naubos po yung lahat ng leave, yung sick leave, yung vacation leave, then leave without pay na po siya. Wala na siyang sasahurin. So until such time
ma-complete niya yung requirement ng rehab center, saka lang siya makakabalik. Pero once na nakabalik, constant monitoring na po sila. So ibig sabihin, parang in a sort of way, blacklisted sila, kaya palagi sila nasa board, yung pangalan nila na dapat, based on the EHR data, nandun sila. Parang baga nasa warning list palagi yung pangalan nila. Opo. Itong insidenteng ito, sir, na may nagpositibo na ganito karami sa LGU Naga, first time ba to, sir, nangyari dito? O nangyayari naman ito mula pa nung mga nakalipas na taon, sir? Actually, sir, pasensya na kasi medyo ako sa EHR, bago pa lang ako. Almost a year pa lang. More than a year na actually. Kaya lang ginawa natin ito. Actually, may mga random sampling naman ginagawa prior yata. Wala lang ako masyadong based on the records na pag-join ko sa EHR. Pero ngayon po, ginagawa natin sila para mag-send na message. Yung pinakaklaro yata kay Mayor Len is to send a message na seryoso yung administration para linisan ng City Hall. Kung meron man yung nakaraan, kasali ka doon, hindi ka pa rin nagbago, second strike mo na kasi at least 2 strike policy lang po yata. So you join the rehab process. If not, kung hindi ka join, then you have to say goodbye to City Hall. Kung sasali ka sa rehab process, then the City Hall is willing to give you another shot for the position. Kasi permanente po, protected naman siya ng security of tenure. As long as na nako-comply niya yung requirements, and then talagang na siya, magbibitiw na siya dun sa yung pag-abuso ng drugs. Opo. Yung mga nagpositibo, sir, sa drug test po, nasa na sila ngayon, sir? Hindi naman sila, sir, masususpindi sa trabaho, sir. Hindi naman, sir. Hindi naman po. Kailangan kakausapin natin sila para maipaliwanag yung proseso. And then they have to commit doon sa program. Yun nga po, kung ayaw nila mag-commit, then we have to part ways na. Tatanggal sila sa serbisyo. Okay. Dito, sir, sa tingin nyo po, yung nagpositibo sa resulta ng drug test, indikasyon kaya ito, sir, na mas malawak yung problema sa workplace natin o patunay lang na gumagana yung random drug testing bilang paraan ng pagtukoy sa mga kaso, Sir Anselmo? I would say po both. Siguro yung portion din naman na may dapat consistent yung policy on drug testing. Dapat siguro po isa yung area na dapat palakasin ng City Hall, na hindi lang siya as much as possible, hindi lang siya gawing on a random date. Baka on a regular date dapat ginagawa po siya, especially kung may mga pillars na meron kayong empleyadong ganito, so especially yung mga whistleblowing na nakikita na natanggap natin, then we have to do it on a regular basis. Hindi lang po siya on parang random lang na any date of the year gagawin natin. Pero ito rin po yung sa tingin ko dapat palakasin ng local government, but at the same time working po yung ginagawa natin kasi at least ngayon medyo may malaking awareness sa loob ng local government na ang current administration is serious on this matter. Kasi reflective po ito, sabi ko nga, sa institution, but at the same time it will also affect the performance ng empleyado. Okay po yun. And dito, sir, may plano po ba tayong dagdagan yung mga random drug testing natin and yung mga preventive education o wellness program para maiwasan yung mga kahalintulad na insidente nito sa mga susunod na araw, Sir Anselmo? Yes, sir. Siguro actually meron bagong created na parang unit ang City Hall, yung sa wellness, yung sa mental health. Baka kasi part ito ng isang condition like depression or may mga frustration sa mayroon si Mayor ginawa parang center for that. Na if they have problems, personal problems or related sa mental health, baka meron facility for that na ginagawa ngayon or even ongoing na siya ngayon. So we're looking to other matters pagdating po sa wellness na minsan kasi po yung problema, minsan ang cause is hindi naman work, baka ang problema naman sa bahay, personal, really an issue, family matter. So yan po yung mga bagay na dapat nating tingnan. Siguro ang city will just look
into the yung office related issues, but baka mag-touch na din on some matters of personal. So ito po kasi baka merong peer pressure, di ba? Yung mga barkada sa labas, baka yung ganun ang ginagawa, and then na-hook na sila. So pero may malaking problema po rito kasi even if we fix the system sa loob, kung meron tayong mga big fish na mga pushers, sa tingin ko isang malaking issue din yon na dapat siguro yung mga law enforcement tingnan. Kasi kung nakakapasok na siya sa local government, chances are either may connection yung mga big time pusher sa labas papunta sa loob ng City Hall. Opo. And dito sir, ano yung may nakikita ba kayo sir na na needs improvement o kailangang i-improve o palakasin na programa dito sa drug-free workplace policy ng LGU Naga, Sir Anselmo? Yes, sir. We have to, yung HR, may committee naman handling that. It's a composition of different department heads. And then yung legal office, nandiyan yung public safety office, nandiyan yung dangerous drugs board, including yung sa union namin. So may committee to handle this kung paano natin siya may ensure na drug-free yung workplace ng local government. So nagkaroon na po ng series of meetings. In fact, naka-attend yata ako at one incident. Meron po talagang program na ginawa. In fact, may legal ng opinion din labas ang ating legal officer on this na dapat we have to look into the processes kung paano siya may improve para maging drug-free workplace po talaga yung local government. Okay po. And dito, sir, kumusta pala sir yung reaction dito ni Mayor Lenny? Nang mabalitaan niya na yun nga may nagpositibo tayong mga empleyado sa drug test, sir. Actually, yun po nga, actually ang yung unang ni Mayor Lenny, medyo yung ano niya, yung tawag nito, yung facial expression niya, actually makikita mo naman na hindi siya masaya. So parang very serious siya. Although masakit sa loob na magtanggal, kung kinakailangan magtatanggal si Mayor. Kasi sabi niya, kung 100 lang tinest natin, much more kung paano kung more than 500 ang tinest natin. Baka yung numero, baka lumaki pa din. So ito yung challenge. Dapat natin tingnan how deep ba yung user sa loob. Kasi kung 100, meron kang 10% user, chances are pag nag-increase ka number, baka tumaas din naman yan. Yun. So ito, sir, bago tayo magtapos sa ating interview, ano sir ang inyong may iwan na mensahe dito sa mga empleyado ng LGU Naga, especially yung mga nag-positive sa drug test, and sa public na rin sir, for awareness, para mapanatili ang tiwala sa serbisyo ng lokal na gobyerno habang isinasagawa po natin yung mga kaukulang proseso. Ano yung mensahe natin sa kanila, sir? Because sa employees, consider this as last warning siguro. Kasi binigyan na kayo ng opportunity so many times. Siguro sa tingin ko ngayon lang siguro nagiging seryoso. So, pero kung nabigyan na kayo and still using it, baka you have to consider your family siguro. Hindi lang yung, yes, okay, kasi public servant sila, kailangan din naman niya as part of public servant na talagang seryoso ka sa trabaho kasi part ito ng ng batas na dapat mga bawal na gamot dapat hindi ginagamit. Pero sa mga employees na gumagamit up to now, wag na po natin antayin na mag-positive kayo. It's about time na siguro mag-volunteer na to reform. Actually, tinatanggap naman natin yan kung talaga magbo-volunteer rather than ma-find out sila na user. Kaya ito po yung warning signal sa kanila na this is the last opportunity na binibigay ng local government for them to reform. Kung hindi po, then we have really to the necessary action na nababase sa batas. So, sa public naman po, kung meron kayong nakikita or na-observe or anything na katiluan, especially pagdating sa suspected drug using, open po yung office for naka-address mo lang po kay Mayor kasi meron kaming whistleblower policy naman na talagang under secrecy naman yung nagpapadala ng mga messages for not only for drug using but for other mga corrupt practices na nakikita natin mga constituents.